Naaalala ko pa nga din hanggang ngayon nung mga panahon na nag-aaral pa ako sa high school. Hindi ako madalas makapasok dahil kulang yung pamasahe ko. 30 pesos kasi yung pamasahe ko noon, balikan na. Nung mga panahon kasi na iyon, ay sabay-sabay kami ng mga kapatid ko na nag-aaral sa high school. Kaya medyo hirap. At kahit ginagapang kami ng mga magulang ko para makapagtapos, ramdam ko pa rin yung hirap nila. Kaya madalas pumapasok na lang din ako kahit papunta lang yung pamasahe ko. At naglalakad na lang ako pauwi. Dahil dito sa probinsya, may mga palayan na pwede mag-shortcut. Sabi ko noon sa sarili ko, tatapusin ko lang ang high school para makatulong sa mga magulang ko. At iyon na nga yung ginawa ko. Lumuwas ako ng Manila pagka-graduate ko. Nakitira muna ako sa tiyahin ko habang naghahanap ng trabaho. At sa isang linggo kong paghahanap ng trabaho, nakapasok ako sa isang pabrika ng mga damit. 6 months ako nagtrabaho at nagpalipat-lipat sa sister company ng pabrika na pinapasukan ko. Sumatotal 2 taon din ang itinagal ko sa clothing industry. After nun, nakapasok naman ako sa paggawaan ng tinapay. At 5 taon din akong naging panadero. At palipat-lipat ng branches sa loob ng mall. Pagkatapos ng 7 taon, napakikibaka ko sa Manila. Napagdesisyonan ko na umuwi muna ako. Tutal, may naipon na din naman ako kahit papano. Kaya nung pag-uwi ko sa probinsya, tuwang-tuwa yung mga magulang ko. Dahil 7 taon din ako nilang hindi nakasama. At sa mga panahon na iyon, medyo magaan na sa mga gastusin. Dahil nakatapos na sa pag-aaral yung 2 kong kapatid. Kaya naging proud din ako sa sarili ko. Dahil kahit hindi ako nakatungtong ng kolehiyo, ay napagtapos ko naman sa pag-aaral yung 2 kong kapatid.